May isang beauty streamer na naka-live online pero bigla nawala ang kanyang beauty filter. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang itsura niya sa harap ng libo-libong viewers. Mula sa mukhang flawless na online goddess, bigla siyang nagmukhang normal na middle-aged woman. At doon nagsimulang magulo ang chat, nag-spam ang viewers, nagulat ang fans. May iba pa nga, hindi makapaniwala sa nakita nila. Pero ang mas nakakagulat, hindi ito isolated na kaso. Maraming tao ang nagtatanong, paano nga ba nagagawa ng beauty streamers na gawing oval ang mukha nila, pahabain ng legs, at gawing sobrang kinis ang balat sa loob lang ng ilang segundo? Bago pa magsimula ang live, may isang viewer na naglabas ng tutorial kung paano raw ginagawa ang magic transformation na ito. Una, bubuksan ng main light at face light. Ito ang nagbibigay ng smooth glow sa balat. Sunod, ina-adjust ang face shape sa camera software. Dito nila pinapaliit ang cheeks, pinapayat ang jaw at ginagawang mas oval ang muka. Pagkatapos bubuksan ng pink chin light. Ito ang nagtatago ng double chin at nagpapalinaw ng contour ng muka. At huli, bubuksan ng ilaw sa taas ng ulo. Ito ang nagbibigay ng high-end studio look na parang professional photoshoot. Sa puntong iyon, ready na ang streamer, camera on, live na. At sa paningin ng viewers, parang ibang tao na siya. May isang viewer na nag-comment. Ayon sa isang netizen, dapat daw ipagbawal ang sobrang beauty filters. Sabi niya, nagiging illusion lang daw ang nakikita ng tao. May isa pang nagbiro. Ayon kay isa pang viewer, kaya pala hindi sila takot makilala ng relatives nila. Kasi kahit pamilya nila, hindi sila makikilala sa filter. May isa namang nag-joke, ayon kay isang user, sa filters ngayon, kahit mabigat na lalaki na may maruming paa, pwede raw magmukhang super pretty girl online. Pero hindi lang viewers ang napansin ang problemang ito. Kamakailan, naglabas ng bagong utos ang Chinese Entertainment Industry Association. Tinawag itong no makeup order para sa group streaming industry. Sa bagong rules, malinaw ang sinabi, hindi pwedeng gumamit ng sobrang makeup, hindi pwedeng pilitin ng viewers gumastos, at hindi pwedeng gawing parang ranking contest ang live streams. Pero hindi lang makeup ang target ng regulasyon. Sa totoo lang, mas malaki ang usapan dito. Bukod sa ilaw at makeup, gumagamit din ng mga streamers ng software na kayang baguhin ang body proportions nila. May kumalat pang comparison video online. Ipinakita ang itsura ng isang streamer bago at pagkatapos ng filter adjustments. Pagkatapos ng edits, bumaba ang legs niya sa camera. Mas naging slim ang katawan, mas pumuti ang balat, at parang ibang tao na ang lumabas sa screen. Kahit may post-production effects, marami pa ring streamers ang sadyang gumagamit ng exaggerated makeup sa simula pa lang ng live. Ginagawa nila ito para tugma sa taste ng audience. Pero ayon sa regulators, ito mismo ang gusto nilang kontrolin. Paglabas ng bagong rules, nag-init ang debate online. May sumang-ayon, may tumutol, at may nagsabing hindi raw ito tungkol sa beauty industry lang. Sa paningin ng iba, ang pagbabawal sa filters ay hindi lang simpleng pag-ayos ng industriya. Mas malalim daw ang layunin. Parang sinusubukan daw ng gobyerno na kontrolin kung paano ipinapakita ng mga tao ang sarili nila, kung ano ang pwedeng ituring na maganda, kung ano ang pwedeng ituring na normal, at kung ano ang dapat makita ng publiko bilang totoo. Kaya para sa ilan, ang pagbabawal sa beauty filters ay hindi lang aesthetic reform. Isa raw itong hakbang sa mas malawak na kontrol sa online space. At sa mata ng critics, hindi raw ito tunay na paglilinis ng industriya. Mas mukha raw itong karaniwang moral campaign na may halong selective enforcement. Dahil sa loob ng maraming taon, may mas malalaking problema sa streaming world. Vulgar content, emotional manipulation, at ang pagka-addict ng mga kabataan sa live stream platforms. Pero ngayon, filters ang unang tinutukan. At doon nagtatapos ang tanong, tungkol ba ito sa authenticity o tungkol ito sa control? Sa loob ng maraming taon, alam ng mga autoridad ang nangyayari sa streaming industry. Pero madalas, hinahayaan lang nila itong magpatuloy. Simple lang ang dahilan. Ang ganitong sistema, nagpapalakas ng gastos ng viewers, nagdadala ng traffic sa platforms, at kumikita ang mga agency at kumpanya. Sa isang banda, nagsisilbi rin itong distraction. Para sa ilang lalaki na mababa ang kita, ang live streams ang nagiging takbuhan nila. Doon nila hinahanap ang companionship kahit virtual lang. Doon nila pinapawi ang lungkot kahit alam nilang illusion lang yun.
May isang balita na nagkwento tungkol sa isang 60-year-old na lalaki. Sa loob lang ng 8 days, gumastos siya ng higit sa 60,000 yen para sa isang female streamer. Sa simula maliit lang daw ang padala niya, less than 20 yen. Pero pagkatapos ng live, kinausap siya ng streamer. Sinabi raw nito na pagkatapos ng show, maghuhubad siya para sa mga top supporters. Doon nagsimulang maengganyo ang lalaki. Naisip niya, kung hindi siya magpapadala ng gifts, baka madismaya ang streamer. Gusto niyang manatiling number 1 supporter. Unti-unti gumastos siya ng 6 to 7,000 yen at hindi niya namalayan kung gaano nakalaki ang nailabas niyang pera. Sa Hanan Province naman, may 62-year-old na farmer. Ginastos niya ang buong ipon niya para maging top spender. Matapos maglabas ng 500,000 yen, nangutang pa siya ng another 100,000 yen para lang patuloy na makapagpadala ng gifts sa streamer. May isa pang pamilya ang nagbahagi ng kwento. Ayon sa anak, gumastos ang kanilang ama ng more than 50,000 yen sa loob lang ng 3 months. Iyon ang ipon nila ng kanyang ina. Hindi raw napansin ng nanay ang phone bills. Pero nang silipin nila ang records, nakita nilang pababa ng pababa ang balance. 1,000, 2,000 yen bawat transaksyon. Nang malaman nila ang total na 50,000 yen, pakiramdam daw nila parang bumagsak ang langit sa ulo nila. Sinabi ng ama sa streamer na wala na siyang pera. Pero hindi doon natapos. Kumuha pa siya ng loan na 100,000 yen. Ayon sa anak, sobrang naawa raw sila sa kanilang ina. Isang abogado naman ang nagbahagi ng sariling karanasan. May ilang clients daw siyang naloko ng female streamers. Ayon sa kanya, at least 3 or 4 cases na ang lumapit sa kanya. Lahat sila napilitang magpadala ng gifts dahil sa emotional manipulation. May isang biktima na nawala ng higit sa 800,000 yen. May isa pang lalaki ang nakontak ng streamer. Sinabi raw ng babae na gusto niyang makipag-date sa kanya. Unti-unting nabuo ang romantic relationship kahit online lang. Sa loob ng 1 year, nagpadala ang lalaki ng more than 300,000 yen. Pero sa buong panahong iyon, 4 na beses lang sila nagkita at hindi pa raw sila nagkahawak ng kamay kahit minsan. Palaging sinasabi ng babae na kung mahal siya ng lalaki, dapat daw patunayan ito sa pamamagitan ng gifts. Pinaniwalaan niya yun at patuloy siyang nagpadala ng pera. Palaunan, nalaman niya ang totoo. Hindi lang siya ang kausap ng babae. May 4 pang lalaki at siya pang-4 lang pala sa pila. Bawat isa sa kanila nagpadala ng 100 to 200,000 yen. Ang ganitong mga kwento, pamilyang nasira, ipong naubos, relasyon na nagkalamat, hindi raw bihira sa streaming world. Ang mga top spenders ay nahuhulog sa maingat na binuong ilusyon. Gumagastos sila para sa pansamantalang saya, pero ang kapalit, naubos na savings, sirang pamilya, at minsan pati pang matagalang emotional damage. Samantala, para sa ilang female streamers, ang live streaming ay naging mabilis na paraan para kumita. Ginagamit nila ang emotional cues, romantic hints, at ilusyon ng relasyon bilang pangunahing paraan ng monetization. Sa ganitong sistema, matagal nang kulang ang tunay na regulasyon. May mga viewers pa nga na nagsabi sa comments na sa ilang streamer companies, ang unang itinuturo raw sa trainees ay ito: huwag tatanggap ng gifts privately. Dahil kapag private transfer, pwedeng maghabla ang sender at bawiin ng pera. Pero kapag sa platform dumaan ng gifts, automatic itong hinahati ng platform at agency. At dahil legal ang proseso, hindi na pwedeng i-refund ang pera. Ang ganitong pag-iwas sa risk ay nagpapakita ng isang malinaw na bagay. Hindi lang ito problema ng iilang streamer. Mas malaki pa rito ang sistema. Isang sistema na parang sinadya talagang gawin at hinayaan pang lumaki. Kapag humihina ang ekonomiya, kapag lumiit ang oportunidad para umasenso, mas nagiging kaakit-akit ang pangarap ng mabilisang pera sa live streaming. Habang mas nagiging magulo ang realidad, mas nagiging matamis ang ilusyon ng instant success. Napansin mo ba? Habang sinasabi ng lahat na mahina ang ekonomiya, may isang industriya na patuloy ang paglago, ang entertainment at online streaming. At sa hanay ng mga female streamers, parami ng parami ang university students. Isipin mo, nag-aral ka ng ilang taon pero sweldo mo baka around 5,000 yen lang. Samantalang may mga tumigil sa pag-aaral para mag-stream at kumikita ng 1 million yen sa isang taon. Natural lang na matukso ang iba.
Ayon sa datos, mahigit 500,000 university students ang regular nang nagla-livestream ngayon. Sa likod ng booming na entertainment industry, may bagong anyo ng exploitation ng kabataan. Kapag mahina ang ekonomiya, mahirap makahanap ng trabaho, mababa ang kita, mataas ang utang. Maraming tao ang nabubuhay sa kalituhan at kaba. Sa ganitong kapaligiran, ang konsepto ng ganda ay nagbago. Hindi na ito bunga ng disiplina, oras o pagsisikap. Ngayon kaya na itong gawin ng technology sa isang pindot lang. Nagbago na ang lohika ng aesthetics. Ang tinatawag na gold digger phenomenon ay parang condensed version ng pagbabagong ito sa lipunan. Kapag ang relasyon ay binabawasan sa computation ng gastos at balik at ang emosyon ay ginagawang investment at return, ang ganda ay hindi na simbolo ng personal growth. Nagiging tool na lang ito para sa mabilisang palitan. Sa ganitong sitwasyon, may ilang commentators ang nagsabi na ang paghihigpit ng pamahalaan ay hindi talaga dahil sa moral concern. Mas posibleng dahilan, pagbabago sa daloy ng pera. Dahil sa real estate crisis at mahina ang consumer demand, gustong ilipat ng gobyerno ang mga idle na pondo papunta sa tinatawag nilang real economy o diretsong mapasailalim sa kontrol nila sa pamamagitan ng multa at regulasyon. Sa kabilang banda, ang live stream rewards ay mahirap kontrolin. Ito ay pera na lumilipat mula sa real world papunta sa virtual space. Mahirap itong gawing stable na tax source. Kaya nga may viewers na nagsabi ang daming regulasyon pero sa huli, dahil lang hindi sa kanila napupunta ang pera. Ang ganitong profit-driven logic hindi lang sa live streaming umiiral. Unti-unti na itong pumapasok sa relasyon pati sa pamilya. May isang viewer ang nag-share ng video. Ayon sa kanya, ang dowry ngayon ay 10 times na mas mataas kumpara sa 10 years ago. May kamag-anak daw silang kinasal at ang dowry ay umabot sa 250,000 yen. May isa pang magpapakasal na humingi ng more than 300,000 yen at hindi pa kasama roon ang 3 gold items. Sa loob lang ng 10 years, 10 beses ang itinaas ng halaga ng dowry. Sa Shanghai naman, unti-unti raw bumabagsak ang gold digger culture. Marami ng lalaki ang nagiging immune dito. Sa matchmaking, kapag nabanggit ang dowry, tumitigil na raw agad ang usapan. Kapag sinabi na ilagay ang pangalan ng babae sa bahay o sasakyan, umaalis na raw agad ang lalaki. May ilan pa raw na nagsasabi na hindi na sila gagastos kahit milk tea o pagkain para sa gold digger. Sa dates, gusto nila hati sa bayad. Kapag hindi pumayag ang babae, tinatapos na nila agad ang usapan. Kung may pahaging tungkol sa gifts o bags, ilang araw pa lang magkakilala, block agad. Ayaw na nilang sumugal sa hindi malinaw ang ending. Ang mga diskusyon online tungkol sa tumataas na dowry at sa pagiging material ng kasal ay malinaw na senyales ng pagbabagong ito. Sa isang banda, nagrereklamo ang mga tao sa sobrang taas ng gastos sa pagpapakasal. Sa kabilang banda, parami ang lalaking nagiging maingat sa relasyon na pakiramdam nila ay one-sided. Hindi ito bigla ang moral awakening. Mas tamang sabihing bumibigay na ang dating sistema. Sa realidad ng 2026, marami ang nagsasabing humihina na ang kita ng mga gold digger. Kung titingnan mo raw ang mga babaeng dating umaasa sa pera ng lalaki, hirap na silang kumita ngayon. Kung hindi nila bababaan ng sobra ang standards nila, konti na lang ang lalaking handang gumastos sa kanila. May nagsabi pa nga na marami raw gold diggers ang lumalapit sa kanya privately para humingi ng advice. At lahat daw sila nagsisimula ng mataranta. Simple lang daw ang dahilan. Unti-unti na kasing nawawala ang kanilang source of income. At malinaw nitong pinapakita, kumukonti na rin ang mga big spenders. Bakit nga ba sobrang sumikat ang mga tinatawag na gold digger guru ilang taon na ang nakalipas? Simple lang ang sagot. Iyon ang panahon sa dulo ng economic boom. Panahon na maraming yumaman at maraming lalaking may pera. Sa ganitong sitwasyon, natural na may mga babaeng lumitaw na. Ang layunin ay kumita mula sa kanila. Pero bakit parang hindi na gumagana ngayon ang ganitong paraan? Dahil marami ng lalaking kapos. May kasabihan nga, ang pera ng lalaki ay para makita, hindi para gastusin. At ngayon mas naiintindihan na raw ito ng mga lalaki kaysa sa ilang babae. Sa mga kilala raw niyang mayayamang single na lalaki, ito ang linya na paulit-ulit nilang sinasabi araw-araw. Pero ang paghina ng ekonomiya ay hindi ibig sabihin na mawawala na ang gold digger phenomenon.
Ibig sabihin lang nito, kapag hindi na gumagana ang ilusyon na nilikha ng technology at desire, unti-unting lumalabas ang pagiging hungkag ng mga pinagbabatayan nitong values. Sa totoo lang, ang mas mahalagang tanong ay hindi tungkol sa asal ng iilang tao. Mas malalim pa roon, may kakayahan pa ba ang lipunan na magbigay ng landas kung saan kinikilala ang halaga ng tao nang hindi nakabase sa itsura, pera o mabilisang pakinabang? Ang kaguluhan ngayon sa live streaming industry sa China ay hindi lang simpleng usapin ng negosyo. Marami ang naniniwala na senyales ito ng moral decline. Para sa tips, may mga streamer na lantaran ng ginagamit ang alindog nila, gumagawa ng scripted drama at minsan pa nga gumagamit ng insulto para lang makakuha ng engagement. Sa ilalim ng matinding materialistic culture, may kasabihan pa raw na kumakalat. Pwede mong pagtawanan ng mahirap pero huwag ang babaeng kumikita sa katawan, basta sumikat siya at yumaman.